Hi guys! Maayong gabi sa Bisaya o magandang gabi sa Tagalog. So, uh, we talk about tonight kasi gabi na around 6 quarter to 6 na. So, we talk about if you have a foreign national husband. So, ang husband ko po is a Swiss guy. So, ang kanilang country they spoke 4 languages but sa side niya is a German. So because nasa boundary siya ng Germany. Kasi meron silang German, meron silang because 4 languages are German, France, Italy, and Romanish according sa husband ko. So husband ko is nagsasalita siya ng German language but he is not a German, he's a Swiss. So, alam niyo guys, dili sayon magkaroon of husband na foreigner, especially kung may mga meron kayong English ay language barrier, isa yon. Ang pangalawa is kultura or culture. So, mahirap mag-adjust. So, based sa experience ko, it takes 3 years before ako naka-adjust sa kanya kasi hindi siya marunong mag-English. So, meron kaming mga before, nag-ano kami, Google Translate, ang hirap talaga. So, sa food, yun, isa yun sa mga barrier kasi nasanay ako na kumain ng 3 times rice a day. So, napakahirap. It takes for me 2 years before ako naka-adjust. Kasi ang hirap-hirap yung nakasanayan mo wala nung bata ka pa. So, mahirap. Pero later on naman, worth it naman siya kasi kapag alam mo na siya, masanay na yung tiyan mo, kaya mo nang kumain ng walang rice a day. So, ngayon, a week naman, kain kami siguro ng 3 times rice a day. So, not 3 times a day, but 3 times a week. And then, ano ba yung mga barrier na lisod sa kanya, yung mga kultura, paniniwala, yung mga nakasanayan nila na sistema dito sa atin is napakabagal, sa kanila napakadali. So, kung gusto nyo talaga, di magtiis. At least, kaya kayong buhayin, kaya kayong pakainin. Hindi naman ang ibig sabihin is buhayin pakainin, kundi yung makaranas man lang tayo ng maginhawang buhay kahit paano na hindi natin naranasan noon. So, ang husband ko, na-meet ko po siya sa isang site, sa isang dating website. And then nag-meet kami, nag-chat kami a month, and then after that, nag-meet kami sa Manila. Okay, nag-work man ko dito so, ibig sabihin doon ako lumaki, doon na ako nagtrabaho, nag-aral, nagtrabaho. So, nung na-meet ko siya, bumalik kami dito sa Davao. Kasi gusto niya dito sa Davao. Ayaw niya po sa Manila kasi magulo daw po. So, yun. Hindi madali but at least binigyan ako ng opportunity ni Lord na magkaroon ng yung hindi ko natikman nung bata pa ako, nung wala pa siya, although may trabaho, but hindi katulad ngayon na may bahay po, may lote. So I think salamat ako sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng oportunidad na matikman yung mga bagay na hindi ko na naranasan noon. Ang hirap ng buhay ko noon, mga ka-YouTubers, mga ka-vlog, sa inyo pong lahat. So, kanya-kanya tayo ng experience, sa buhay. But now na meron akong husband na Swiss, he is a Swiss. So, hindi rin madali din sa kanya guys, na tumira dito. So, both kami nag-adjust sa ugali, sa
sa sistema, kung nakasanayan. For how many years kami nag-adjust. Ngayon, ano na kami, going to 9 years na, praise God, ano. But nandun pa din yung adjustment. Hindi na siguro nawawala, but yung ugali niya sa isa't isa, medyo kilala ko na siya. So, yun. Continue lang hanggang sa, hanggang sa, at least, hanggang sa masanay na kayo na talagang siya na talaga. So, yun. Ang aking experience sa isang husband na puti, na isang Swiss. So, iba-iba man tayo na experience, but iba-iba tayo ng financial status, iba-iba yung mga yeah. Pasalamat ako sa Panginoon kaya binigay siya sa akin. Kaya thank you mga kalods, sa everyone, sa inyong lahat. Ngayon ay gabi na. Thank you po sa inyong panonood. God bless everyone.